Eksaktong 50:50 ng madaling araw sa Belgorod, Russia. Isang 13,200 libra FP-5 Flamingo cruise missile ang mabilis na bumabagsak patungo sa lupa sa bilis na Mach 0.8. Ang target nito ay ang Skiff M Factory, isang pasilidad na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kung tatama ang warhead na ito, mawawasak ang 70% ng mga kagamitan para sa Su-57 fighter program ng Russia. Ngunit kung sumabla ito, kahit 50 talampakan lang, kakayanin ng reinforced concrete roof ang impact. At libreng makukuha ng mga Russian ang sikretong frequency hopping technology ng Ukraine. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang sandaling ito ay nagsimula 47 minuto ang nakalipas sa isang nagyayalong kagubatan sa kabila ng border. Doon, isang specialized trailer crew ang nakahandang isugal ang kanilang buhay. Susubukan nilang mag-launch sa isang window na ayon sa matematika ay hindi dapat posible. Sa oras na yon, nakatuon ang atensyon ng mundo sa agresibong Arctic maneuvers ng Russia sa Hilaga. Nagbitaw pa ng babala si Zelensky tungkol sa pag-atake sa kanilang Northern Fleet. Ngunit isa lamang itong strategic feint. Habang abala ang Kremlin sa pagpapakitang gilas malapit sa Greenland, pumili ang Ukrainian intelligence ng target na mas malapit at mas masakip. Ang Skiff plant sa Belgorod, ang sentro ng Russian aerospace industry. Sa loob nito, ang mga high-precision German CNC machines ay gumagawa ng specialized titanium at composite wing spars. Ito ang mga piyesang nagpapalipad sa Su-57 Felon, Su-35 at Su-34 jets. Alam ng mga Russian ang siyensya at tiwala sila sa kanilang seguridad. Ngunit malapit na silang makakuha ng isang napakamahal na leksyon sa modern warfare. Sinisimula na ng mga operator sa Ukraine ang firing sequence. May 47 minuto sa orasan, nagsimula na ang pangangaso. 2:14 ng madaling araw, nabulabog ang katahimikan sa labas ng Kharkiv. Ang solid propellant boosters ng 4 na FP-5 Flamingos ay nagapoy ng may sapat na lakas para iangat ang isang bus. Dumanas ang airframes ng 4 na GS ng acceleration habang lumilipat sa cruise flight. Ngunit may kapalit ang bilis nito ayon sa batas ng physics. Ang launch ay lumika ng isang thermal bloom na nakikita mula sa kalawakan. Isang Russian Orlan 10 reconnaissance drone na nagpapatrolya sa itaas ang agad na nakakita sa heat spike. Mabilis na dumaloy ang data sa Russian network patungo sa isang counter battery unit na 35 milya ang layo. Ang bilis ng reaksyon ng mga Russian ay nakapangingilabot. Sa loob ng 70 segundo, meron na silang firing solution. Isang Mach 6 Iskander ballistic missile ang mabilis na humaharurot patungo sa Ukrainian launch site. Dapat sana ay isa itong suicide mission. Ngunit ang mga Ukrainian crew ay hindi nakatandang maghintay na mamatay. Nagsagawa sila ng isang shoot-and-scoot maneuver na mas mabilis pa sa isang Formula 1 pit crew. Bago pa man mawala ang usok, ang mabigat na transporter ay tumatakbo na ng 40 milya kada oras sa isang liblib na daan. Nag-iwan sila ng mga magnesium flares na nagbiningas sa lupa upang gayahin ang init ng isang stationary launcher. Tumama ang Iskander warhead sa bakanteng lugar at ginawang crater ang isang ektaryang lupa at mga puno. Ligtas ang crew. Ang mga flamingos ay nasa himpapawid na at lumilipad ng paikot para gamitin ang radar clutter ng Belgorod bilang digital shield. 2:22 ng madaling araw, nagising ang air defense network sa paligid ng Skiff M Factory. Ang phased array ng isang 72 N6E Gravestone radar ay nagsimulang umikot para maghanap ng banta. Biglang nagliwanag ang mga screen sa Russian command center na parang Christmas tree. Maraming contacts, low altitude at mabagal ang bilis. Hindi lang ito 4 na missiles. Ito ay isang swarm. May 60 targets sa radar. Ito ang Ghost Swarm. Mula sa mga camouflage na pickup truck sa border, nablunsad ang Ukraine ng 55 murang expendable FPV drones.
Nilagyan ang mga ito ng Lundberg lenses, mga simpleng metal radar reflectors. Dahil dito, ang isang $500 na plastic na drone ay mukhang B-52 bomber sa radar screen. Sumigaw ang Russian commander. Full alert! Pantsir engage! I activate ang Podlet K1 jamming. 2 Pantsir S1 units malapit sa factory ang pinihit ang kanilang mga turrets. Ang kanilang mga hotshot radars ay nakalock na sa unang walang targets. Ang mga 5-7 I-6 missiles ay mabilis na lumipad at umabot sa bilis na Mach 3 sa loob ng ilang segundo. 12 decoys ang sumabog sa himpapawid. Mukha itong tagumpay para sa Russia. Ngunit sa aspeto ng ekonomiya, isa itong disaster. Gumastos ang Russia ng $1.2 milyong para sirain ang $6,000 na halaga ng plastic at aluminum mula sa hardware store. Sa lupa, ang mga Rosgvardia troops na nagbabantay sa Skiff M ay nagpapanik at nagpapaputok ng mga AK-12 at Igla-S manpads sa kahit anong gumagalaw. Tinamaan nila ang isang decoy na bumagsak 200 yarda mula sa factory. Nagdiwang sila sa pag-aakalang napigilan nila ang atake. Hindi nila alam na habang abala sila sa distraction, ang Xiaomi sa 6E Big Bird radar ay nakakadetect ng 4 na pang contacts. Nag-overload ng system at nakatago sa likod ng digital noise na ito ang 4 na totoong flamingos. Dumadausdos ang mga ito sa gitna ng kaguluhan na parang mga pating sa gitna ng kawan ng isla. Alas 2:25 ng madaling araw, ang sitwasyon para sa mga Russian operators ay naging imposible. Dumating ang ikalawang wave ng 30 drones mula sa silangan. Ngunit hindi lang ito mga simpleng reflectors. Nilagyan ng mga ito ng murang AI-driven transmitters na nagsasagawa ng frequency hopping spread spectrum patterns. Nagpapalit ang mga ito ng radio channels ng 1,500 beses kada segundo. Para itong laro ng electronic whack-a-mole kung saan ang kalaban ay gumagalaw ng napakabilis. Ang dambuhalang Siyam-2, N6E, radar ng S-400 ay nagsimulang mag-stutter. Sinusubukan ng computer na ihiwalay ang totoong targets mula sa mga ghost signals sa gitna ng ingay ng Belgorod LTE networks. Nagkaroon ng system lag na 3 segundo. Sa mundo ng supersonic interception, ang 3 segundo ay katumbas ng kawalang hanggan. Sa desperasyon, inutusan ng Russian commander ang mga Pantsir na lumipat sa kanilang 30mm dual cannons. Ang mga kanyon na ito ay nagpapakawala ng 5,000 bala kada minuto. Winasiwak nila ang 15 drones sa loob ng ilang segundo. Ngunit ito mismo ang gusto mangyari ng mga Ukrainian. Ang mga sumasabog na lithium batteries at nasusunog na plastic ay lumikha ng isang malaking thermal cloud. Isang mainit na fog na bumulag sa infrared sensors ng kanilang backup aiming systems. Habang abala ang mga Russian sa swarm, ang 4 na 6 na toneladang flamingos ay lumipad sa ilalim ng engagement zone. Yumayakap sila sa lupa sa taas na 100 talampakan lamang. Ginamit nila ang kaguluhan sa itaas bilang proteksyon para makalusot sa siwang ng depensa. Ang mga missiles ay 12 milya na lang ang layo at bukas na ang pinto. Alas 2:27 ng madaling araw, natapos na ng Ghost Swarm ang misyon nito. Ngunit ang Russian Defense Network ay may huling alas na ilalabas. Dahil malabo na ang radar at bulag ang optical sensors, piniyagan ng Electronic Warfare Commander ang nuclear option ng radio spectrum. Ang R330, ZO at Podlet K, isa jamming station, ay naglabas ng maximum output. Nagbugas sila ng broadband interference na may sapat na wattage para magpainit ng pagkain mula sa 3 metro. Pinuno nila ang L1 at L2 GPS bands ng white noise. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng satellite navigation sa ibabaw ng Belgorod. Para itong pagsubok na makinig sa bulong sa gitna ng isang maingay na concert. Sa mga Ukrainian control screens na 40 milya ang layo,
Nawala ang telemetry ng 4 na Flamingo missiles. Ang mga Flamingos ay lumilipad na ngayon ng bulag sa bilis na 500 milya bawat oras. Dahil walang satellite guidance, ang inertial navigation systems ay nagsimulang mawala sa direksyon. Ang Flamingo 2 ay nagsimulang kumaliwa patungo sa isang taniman ng patatas. Nakalaylay sa isang hibla ang tagumpay ng misyon. Kung ang mga ito ay ordinaryang cruise missiles, magiging basura na lang sila sa oras na ito. Ngunit narito ang kanilang sikretong sandata. Hindi lang ginawa ng mga Ukrainian engineers ang mga missiles na ito para sumunod sa satellites. Tinuruan nila itong makakita. Nang mawala ang GPS signal, hindi nag-panic ang onboard computer ng Flamingo. Lumipat ito sa Tercom at DSNAC. Ang missile ay may high-resolution 3D map ng buong flight path na nakaimbak sa hard drive nito. Ang sensor sa unahan ay inescan ang lupa, sinusukat ang taas ng mga burol, kurbada ng mga ilog, at hugis ng mga gusali. Inihahambing nito ang nakikita sa mapang nasa utak nito. Para itong pagmamaneho, pauwi gamit ang memorya dahil kabisado mo kung nasaan ang bawat kanto at puno. Maaari mong i-jam ang satellite signal, ngunit hindi mo ma-jam ang pisikal na anyo ng mundo. Itinama ng Flamingo 2 ang kurso nito nang may nakakatakot na katumpakan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Ang init na inilalabas ng turbojet engine ng Flamingo ay napakalaki. Habang lumilitaw ang mga missiles sa huling ridge, 4 na milya mula sa target. Nakita ng mga thermal cameras ng Pansir ang heat bloom. 4 na high-speed thermal contacts ang namataan. Ang Russian operator ay sumigaw habang ang kamay ay nasa button ng natitirang 57 I-6 na missiles. May lock na siya at handa ng kapusin ang banta. Dito na nagbanggaan ng physics at ang matinding katapangan. Ang flight control software ng Flamingo 3 at 4 ay nagsagawa ng isang pre-programmed buddy maneuver. Mabilis silang lumapit sa isa't isa hanggang sa maging 75 talampakan na lang ang distansya. Lumilipad sila ng wingtip to wingtip sa bilis na 500 milya bawat oras. Para sa naguguluhan at sirang Russian radar system, ang dalawang bagay na ganoon kalapit ay hindi mukhang dalawang missiles. Hindi sapat ang radar resolution para paghiwalayin ang mga ito. Nagmistulang, isa na lang itong malaking debris sa screen ng Russian operator. Nag-alinlangan siya at inalis ang pagkakalak sa target. Inakala niyang tinitingnan niya ang mga labi ng drones na kababagsak lang. Ang totoo, tinitingnan niya ang 26,000 libra ng kamatayan na magkahawak kamay. Nang makilala na ng thermal cameras ang dalawang magkaibang usok, ang mga Flamingos ay nasa loob na ng dead zone ng S-400. Nakalusot na sila sa huling depensa. Nakatitig ang Russian commander sa kanyang screen na pagtantong ang inaakala niyang debris ay biglang bumilis. Sa loob ng Skiff M Factory, tinitingnan ng night shift foreman ang isang titanium wing spar para sa Sulima 7. Isang magandang piraso ng engineering na nagkakahalaga ng $50,000. Hindi niya alam na sa loob ng 12 segundo, ito ay magiging abo. Ang mga missiles ay pumuwesto na para sa kanilang huling pagsusid. Tapos na ang laro ng pusa at daga. Ang pusa ay natutulog at ang daga ay may dalang dambuhalang maso. 2:28 at 17 segundo. Ang 4 na Flamingos ay lumitaw mula sa mga puno at umakyat sa 500 talampakan para sa huling anggulo ng atake. Sa mga optical display sa loob ng Russian command vehicle, ang magulong radar return ay biglang naging malinaw. Hindi ito mga piraso ng aluminum. Ito ay mga aerodynamic sharks sa bilis na Mach 0.8. Nakatitig ang Russian commander, hirap iproseso ng kanyang utak ang nakikita. Ang mga debris ay hindi bumibilis at hindi lumilipad sa formation. Cruise missile! Hard kill! Ang sigaw niya sa radyo. Ngunit malupit ang batas ng physics. Ang S-400 Triumph, ang pinaka-advanced na air defense system sa mundo para sa malalayong targets. Ngunit na yon,
Ang target ay 3 milya na lang ang layo at papunta sa kanila sa bilis na 600 milya bawat oras. Ang mga dambuhalang launch tubes ay pilit na umiikot habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng hydraulic motors. Ngunit ang pagpihit ng isang 20 toneladang turret ay nangangailangan ng oras na wala na sila. Para itong pagtatangkang paluin ang isang hummingbird gamit ang poste ng telepono. Sa loob ng Skiff M Factory, patuloy ang trabaho ng mga manggagawa. Sa nose cone camera ng Flamingo 1, ang eksena ay napakalinaw. Ang mga manggagawa ay naglilipat ng mga crates ng titanium alloy. Hindi alam na tapos na ang kanilang oras. Ang Ukrainian operator na nasa isang trailer na 40 milya ang layo ay nakamasid lang sa feed. Ang imahe ay tumutok sa gitna ng bubong ng main assembly hall. Hindi siya nagdiwang o ngumiti. Pinunasan lang niya ang pawis sa kanyang noo. Nabigo ang Russian air defense, ang jamming, at ang kanilang pananakot. Ang natitira na lang ay ang kinetic energy ng 24,000 libro ng explosives na tatama sa Russian steel. Impact imminent. Alas 2:29 ng umaga, nanaig na ang batas ng physics. Ang unang Flamingo missile ay hindi lang basta tumama sa bubong. Tumagos ito sa loob. Ang mga engineers ay nagdisenyo ng isang delayed action fuse para sa sandaling ito. Dumaan ang missile sa reinforced concrete na parang bala sa manipis na dingding. Sa isang saglit, walang apoy, kundi ang nakakapanging ilabot na tunog ng napupunit na bakal. Eksaktong 0.02 seconds ang lumipas. Ang 2,500 libra warhead ay sumabog sa loob ng hall. Hindi ito katulad ng mga fireball sa pelikula. Ito ay isang scientific event. Ang pagsabog ay lumikha ng isang overpressure wave na gumagalaw ng napakabilis. Agad ditong dinurog ang mga German CNC machines at ginawang basurang bakal ang milyon-milyong dollar na kagamitan. Ngunit ang totoong sakuna ay nagmula sa chemistry. Ang pagsabog ay nagpaangat sa toneladang titanium dust mula sa sahig na nagliyab sa temperaturang 5,000 degree Fahrenheit. Nang mag-trigger ang automated sprinkler systems, lalong lumala ang sitwasyon. Sa tindi ng init, ang mga water molecules ay naghiwalay sa hydrogen at oxygen. Sa halip na pumatay ng apoy, ang tubig ay naging gasolina na nagpasabog muli sa factory mula sa loob. Ilang segundo ang lumipas, tumama ang 3 pang Flamingo sa power substation at iba pang bahagi ng planta. Ang sunod-sunod na shockwaves ay tuluyang nagpabagsak sa gusali. Ang sentro ng 5th generation fighter program ng Russia ay naging isang crater na lamang. Sumikat ang araw sa Belgorod para ipakita ang brutal na matematika ng digmaan. Gumastos ang Ukraine ng humigit kumulang $4 na milyong sa missiles at $50,000 sa decoys. Sinira nito ang 100 at $50 milyong na halaga ng pasilidad. Ngunit ang pera ay walang kwenta kumpara sa oras. Maaari mong itayo ang bubong sa loob ng isang buwan. Ngunit ang pagbili ng mga prohibited precision tools ay aabutin ng mahigit 1 taon. Ang strategic irony ay perpekto. Ipinangako ni Zelensky na lulubog ang mga Russian assets gaya ng nangyari sa Crimea. Akala ng mundo ay gagamit siya ng naval drones sa Arctic. Sa halip, pinatunayan niya na hindi mo kailangan ng Navy para magpalubog ng fleet. Kailangan mo lang sunugin ang factory na gumagawa nito. Habang abala si Putin sa pagbabanta sa NATO borders sa Greenland, nakalimutan niya ang mahalagang leksyon mula sa Black Sea. Ang pinakamapanganib na tubig ay hindi ang karagatan, kundi ang coolant na tumatagas sa sahig ng sarili mong factory. Ngayon, meron akong tactical na tanong para sa inyo. Dahil ang Su-57 production line ay naging isang titanium barbecue pit, sa tingin nyo ba ay ibabalik na ng Russia ang kanilang fleet para protektahan ang sariling border? O magpapatuloy sila sa kanilang pagpapanggap para lang hindi mapahiya? Ibigay ang inyong analysis sa comment section sa ibaba. At kung nasiyahan kayo sa pagpapanood, kung paano tinalo ng physics at $4 na milyong na missiles ang isang superpower, siguraduhin i-destroy ang like button at mag-subscribe. Mas nakakatulong ito sa algorithm
kaysa sa isang GPS jammer. Hanggang sa muli.